Okay. Good day, everyone. So now we are in the co-functions identity. So we are going to replace first the angle A. Then we are going to use one of the sum identities. Yung tinatawag nating the difference of or cosine difference function. Kailangan natin yung tulong nun at saka yung tinatawag nating replacement. So review muna natin yung ating difference cosine. So cosine, the difference of two angles, A minus B, and that is the same or identity with cosine A, cosine B, plus sine A, sine B. Yan. So, gagamitin natin itong identity na to. Then, we replace A or let A be equal to pi over 2. Pi over 2 in radian measure. So, kapag nasa degree measure, ito na ay 90 degrees. 90 degrees yan sa radian. So, gamitin natin yan as measurement of the angle A. Then, we use this angle A substitute or replace to the cosine of angle A. Gagamitin natin yung part na yan. So, meron na tayo ngayong cosine of, instead na angle A, gagamitin natin yung pi over 2, then minus B. Then, i-replace natin dun sa kanyang identity. Yung lahat ng letter A, papalitan natin ng pi over 2. So, magiging ano siya? Cosine pi over 2 cosine B, then plus sine angle A pi over 2 sine angle B. Okay. Then, di ba sa tinatawag natin unit circle, recall natin yung unit circle, yung 0 radian, ang kanyang coordinates, anong coordinates 0 radian? 1, 0. Kapag nasa pi over 2, anong coordinates ng pi over 2? 0, 1. Mauuna ang cosine, then followed by sine. So therefore, kapag in-apply natin yon sa unit circle, yung cosine pi over 2 is 0. So ito ay magiging 0. Itong part na to, 0 na to. Eh, pag tinimes mo yun sa cosine B, 0 times cosine B, automatic magiging ano yun? Magiging 0 na siya. How about yung sine pi over 2? Sine pi over 2 is 1 times sine B, it is sine B. So, therefore, 0 plus sine B is sine B. So, meron na tayong isang co-function identity. Cosine pi over 2 minus B is sine B. So, ito na yung ating isang co-function. Okay? So, nakakuha na tayo ng isang co-function. Cosine pi over 2 minus B is sine B. Sine B. Okay? Next. Again, gagamitin pa rin ulit natin yung ating quotient or cosine difference identity. Cosine difference identity. Ang magiging replacement naman natin, so i-replace natin ang letter B. Instead na letter B or angle B, gamitin natin ang pi over 2 minus B. Ito ang gagawin nating replace. I-replace natin to sa angle B. Replace natin to. Okay, gamitin natin yung ating tinatawag na identity. Cosine. Then, meron na ulit tayo sa pinanggalingan natin dito. Meron ng pi minus B, pero papalitan natin yung B ng pi over 2 minus B. Okay? So, pi
pi over 2, then minus, instead na b, i-replace natin itong pi over 2 minus b. Okay, replace natin yan, Pi over 2 minus b. Close. Okay. Then, apply natin dun sa ating identity. Mauna yung ating cosine. Cosine. First angle, ang first angle mo, pi over 2. Then, cosine, second angle, pi over 2 minus b. Plus, sine, first angle, pi over 2 times pi over 2. Then, sine uli, second angle, pi over 2 minus b. Yan, minus b. Yan, okay. Then, yung value ng cosine pi over 2, di ba yan ay 0 na? So, 0 times cosine pi over 2 minus b is still 0. How about yung sine pi over 2? It is 1 times to sine pi over 2 minus b. Still, ang magiging sagot natin ay sine. Magiging sagot natin ay sine pi over 2 minus b sa right hand. Dun sa right hand. Doon naman tayo sa left hand. What is pi over 2 minus pi over 2? Cancel out na to, di ba? 0 na siya. Next, negative of negative b. Positive b. So, bring down cosine, then bring down positive b. Ito na ang susunod nating second cofunction identity. That is cosine b is equals to sine pi over 2 minus b. Yan. Di ba yung first natin? Yung first natin, cosine pi over 2 minus b equals sine b. Pagdating naman sa cosine b equals sine pi over 2 minus b. Okay, so may dalawa na tayong co-function identity. Next, sa third identity natin, ang target natin sa third identity ay ang tangent. Tangent pi over 2 minus b. Gamitin lang natin yung quotient identity. Ano ba yung quotient identity? Sabi ng quotient identity, ang tangent theta ay equal sa sine theta over cosine theta. Okay, gamitin natin yan dito. So, sa taas magiging sine, sa baba ang cosine. Gamitin mo lang yung same angle. Ang same angle mo ay pi over 2 minus b. At ang cosine ay pi over 2 minus b. Next. Tuloy lang natin. Ano ba ang sine pi over 2 minus b sa ating cofunction identity? Siya ay cosine. Ito, di ba ang sine pi over 2 minus b ay isang cosine b. Ang mga katuwid, ang numerator natin magiging cosine b. How about yung denominator natin? Cosine pi over 2 minus b, siya ang katumbas ng sine b. Ayan o, cosine pi over 2 minus b ay sine b. Ang mga katuwid, yung denominator natin ay magiging sine b. Tuloy natin. Ano ba ang quotient identity ng cosine over sine? Itong cosine over sine, di ba yan ay quotient identity ng cotangent theta? Ang cotangent ay cosine theta over sine theta. Sa mga kapatid, yung cosine b over sine b ay magiging cotangent b. Yon. So, nakuha na natin ang another cofunction. Tangent pi over 2 minus b is cofunction with cotangent b. Yan. So, nakuha na natin ang ating 3 cofunctions identity. Balikan natin. Sa first cofunction identity natin, cosine pi over 2 minus b is sine b. Sinod,
cosine B ay sine pi over 2 minus B. At ang tangent pi over 2 minus B ay cotangent B. And that's it.